Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maayong hapon kanatong tanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. At yun ang hindi ko na isulat, ang bebot. Tanggapin mo na lang ang aking pagbati at ang Ilocano. Good afternoon po sa inyong lahat. Mahal ninyo, mahal nating lahat ang Pilipinas. Mahal natin ang Pilipino. Kung kaya't naririto tayo kahit araw ng linggo, nagsasama-sama sa paglulunsad ng Save the Philippines Coalition. And in this afternoon's event, I am tasked to share my views of our national situation at this critical juncture of our republic. Lahat tayo ay mulat sa nagaganap sa ating bansa. But just the same, pag-usapan muna natin ang ating ekonomiya. Under Bongbong Marcos Jr., our country has sunk and the economy has taken a serious and solid hit due to massive corruption and looting of people's money, looting of public funds. These are not my words. I'm just re-echoing the words of no less than his fellow leader, the President of South Korea, President Lee Jae-myung. This was his word when he justified his decision, his government's decision to withdraw that 28.8 billion pesos loan granted to the Philippines. Binawi niya ang pautang na yan dahil sa massive corruption at looting of public funds na nagaganap sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Marcos resign! Marcos resign! The value of our peso has sunk and has fallen in its lowest level and still stands at 59 to $1. Halos 1/4 or 25% na ng halaga ng ating piso ang nalusaw. Parang kailan lamang noong taong 2022, nasa 55 pesos pa ang palitan ng piso kontra dolyar. Matapos lamang ang 3 taon ni Bongbong Marcos, nasa 59 pesos na ang halaga ng palitan ng piso kontra dolyar. Ang ating third quarter GDP is at a miserable 4%, the slowest growth in over 4 years, below market expectations and even the government's target range. Sinabi nga ng direktor ng Ateneo Center for Research and Development na si Ginoong Sir Percival K. Peña Reyes, and I quote, "Because investors' confidence has been shaken. Foreign investors are pulling back. The scandal, referring to the flood control fund scandal, referring to the Bicameral Conference Committee report scandal, referring to the illegal, invalid, immoral, criminal, unconstitutional 2025 national budget has created a mix of political risk
uncertainty, and social unrest. It threatens investment-grade rating and undermines our medium-term fiscal framework. Ang GDP, mga kasama, ay ang bilang ng produkto at serbisyong nanalilika ng isang ekonomiya. Alam na alam ito ng mga kasama natin sa labor, sa hani ng manggagawa, kagaya ni Atty. Jimmy Miralles. Ang GDP ang isang ginagamit na pangunahing panukat at sumasalamin sa pangkalahatang kalusugan ng ating ekonomiya at investment confidence. Ito ay kasalukuyang matamlay. Ang ating ekonomiya ay mahina. Ang ating ekonomiya ay dahan-dahan nang nalulumpo. Dahil na rin sa iskandalo na nagsimula sa pangingialam ng Executive Department sa paglulustay ng pera ninyo gamit ang ating taunang budget. Paulit-ulit kong sinasabi kapag tayo nabibigyan ng pagkakataong magsalita, ang punot dulo, ang simulat katapusan, ang ugat ng lahat ng korupsyon sa ating bansa ay nagmumula sa ating taunang budget. Nasa budget nakaangkla, nasa budget nakaugat ang lahat ng uri ng korupsyon, subalit lantaran, talamak at higit na garapalan sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Sinimulan niya ito sa pagpirma. Sinabi na namin, ibinunyag na ni Congressman Sid Umab na napakaraming blanco diyan sa panukalang budget, diyan sa Bicameral Conference Committee report ng 19th Congress. Naghalinhinan sa panggagahasa sa pera ng taong bayan si Congressman Saldico, dating chairman ng appropriation, at ng kanyang kapalit, si Congresswoman Stella Kimbo. Hindi natitigil dyan sapagkat meron din silang kahalinhinan sa pagkagahasa sa pera ng mga Pilipino. Pagdating naman sa parte ng Senado, ang chairperson ng Finance Committee, walang iba kundi ang dating Senadora Grace Poe. Subalit sa kabila ng pagbubunyag na ito, pinirmahan, inaprubahan pa rin ni Bongbong Marcos ang illegal, invalid, immoral, criminal at unconstitutional 2025 national budget na siyang nagbigay daan sa daluyong ng kurakot, sa daluyong ng korupsyon, sa daluyong ng panggagahasa sa pera nating mga Pilipino. Dinulustay gamit ang flood control funds anomaly, gamit ang those flood control projects, gamit at ang pang-aabuso sa social and health funds, gamit ang sikat na ayuda. Ang tawag ay AIX, ang tawag ay AKAP, at kung ano na pa. Wala naman silang naitulot na buti.